hindi kami bangag. Alam namin na ikaw ang nagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi kami bangag. Alam namin ikaw nagpakulong kay Mike Defensor. Alam din namin dahil hindi kami bangag na pinoproteksyonan mo ang anak mo na si Sandro. Kaya mo pinapatigil ang mga investigation ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Hindi kami bangag, BBM. Alam namin kung bakit perfect ang timing mo. Pinakulong mo si Senator Marcoleta mismo sa araw na magbubukas ang impeachment kay VP Sara para mabalian ng lakas ang mga nagmamahal kay VP Sara at hindi naniniwalang nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ikaw tumanggap ka ng milyon-milyong pisong donasyon sa kampanya mo mula sa dalawang construction companies. Bakit ikaw hindi pinaplunder? Bakit si Senator Marcoleta plunder? Ngayon ay campaign funds. Kung plunder yun, dapat lahat ng mga congressman dyan na sobra na 50 million yung kanilang diniklara sa Comelec, dapat sila din lahat ay plunder. Alam namin na si Bunoan, kunyari is state witness mo para mapagtakpan lamang ang mga galamay mo sa tabi mo. Hindi kami bangag. Alam namin dito ang punot dulo ng lahat ng kasakiman ng pagnanakaw sa flood control funds ay nanggaling mismo sa kamay mo dahil ikaw ang pumirma. Ikaw ang pumirma ng budget na pinakarumbal-dumal na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ikaw, BBM, ang pumirma. At hindi kami bangag para hindi namin malaman na alam na ng lahat na ang sinasabi ni Saldico ay totoo, na siya ay nag-insertion kayo ng 100 billion dyan sa flood control at ang 25 billion na sinasabi ni Saldico ay hinatid niya mismo sa bahay mo, BBM. Ngayon, sino ang mananagot sa flood control? Nauna pa ninyo pinakulong si Senator Marcoleta kaysa kay Martin Romualdez. Nasaan naman ang ustisya dyan? Nasaan naman ang katarungan dyan? Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no kay Atty. Rui Nagbanzon na all out na dito sa pagbatikos no kay President Bongbong Marcos, mga kababayan, sa ginawa nga po ngayon no ng administration na pagpapakulong or pagpakulong kay Senator Rodante Marcoleta at maging kay former Congressman Mike Defensor no dito nga po sa kasong plunder na final ng Ombudsman doon sa Sandigan Bayan. At ang bilis nga po ng pag-aresto, mga kababayan, no kasi Friday yung kanilang pag-file at na-raffle agad at pagdating ng Monday ay may arrest warrant na agad, mga kababayan. Kaya ganun kabilis yung ginawa nilang pag-aresto no. Friday tapos Monday arestado na. So sana nga po ay ganon din yung ginawa nila nga doon sa mga involved dito sa flood control corruption. Pero hindi naman, mga kababayan no. Wala naman silang hanggang ngayon wala pang kaso na na-file kay Martin Romualdez. Si Saldico lang yung kanilang kinasuhan at yung iba pang mga involved dito no, mga kawan, yung mga congressman na sinasabi nilang sangkot din dito sa flood control corruption, yung mga kontraktor ng mga congressman, yung mga tumanggap din ng mga kickback, yung mga nag-insertion ay hindi naman din nila inimbestigahan, mga kabayan, at eventually walang kaso na-file laban sa kanila. So ito po yung malinaw po bilang ordinaryong Pilipino na nakikinig dito sa mga balita no, dito po sa mga nagaganap ngayon sa flood control corruption. Wala naman silang pinakulong, mga kababayan no, na iba pa no, bukod dito kay Bong Revilla na kaalyado ng administrasyon, kay Senator Jingo Estrada na hindi pumayag na lumipat doon sa kabilang grupo, at itong kaso kay dating sekretary ng DPWH na si Manuel Bunuan, mga kababayan, na kung saan ay
ginagawa or gagawin nilang state witness ngayon, no? At kapag mag-state witness ka, matik na yan, mawala yung kaso, no? Tanggal yung kaso ni Bunuan. At sino kaya yung kanyang ituturo dito, mga kababayan, no? Na mastermind. May mastermind pa kaya sa kanya? Kasi siya yung pinaka-pinuno, no, ng departamento ng DPWH. At alam nga naman, yung kanyang ituturo ditong mastermind, yung mga mababang posisyon sa kanya, mga kababayan. Kaya dito pa lang, I doubt, no? Kasi talagang nakinabang din ng husto itong si Bunuan, mga kababayan, no? Dito sa flood control corruption na ito. And we are talking about not just millions, no? Trillion po, mga kababayan, yung ating pinag-uusapan sa flood control pa lang yan. Hindi pa po yung kasama yung iba pang mga departamento ng gobyerno, no, mga kababayan. Kaya naintindihan ko rin itong panggalaiti ngayon ni Attorney Rowena Guanzon talaga na tilay sinisingle out nila, no, itong mga kritiko ng administration, lalo na si Senator Rodante Marcoleta ay hindi talaga tumigil, no, sa pagkalampag dito sa gobyerno na imbestigahan at pananagutin itong mga kawatan na ito, no, sa flood control, mga kababayan. Kasi kung matahimik siya ay siguro akala nila ay matahimik na rin yung taong bayan kasi wala na yung mga maiingay, no, kagaya ni Marcoleta at ni Mike Defensor. At sana lahat, no, ng mga congressman, senador at kasama na rin po dyan si mismong si Presidente Bongbong Marcos na kasuhan din ng plunder, no, kasi tumanggap din po siya ng mga donation noong 2022 presidential election, mga kabayan. At ngayon sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon bilang noon ay nasa COMELEC, no, COMELEC commissioner po siya nung time ng pagtakbo ni PBBM at meron nga po siyang disqualification case, no, na final laban dito kay PBBM noon. At sinabi niya na tumanggap di umano, no, ng milyon-milyon din itong si PBBM noong 2022 ng donation galing sa mga construction companies, mga kababayan, no. At alam naman natin kapag construction companies or kahit hindi construction companies, no, mga negosyante, mga kababayan, kapag nag-donate yan ay hindi pwedeng walang kapalit, no. Imposible naman at hindi tayo maniwala na walang kapalit yung kanilang pag-donate, no. Lahat ng bagay ay may kapalit talaga, no, lalo na sa business, no. Alam nga naman mag-invest ka kung hindi ka kikita, no. Parang ganun lang din yan, mga kababayan, no. Imposibleng labas ng malaking pera yan, milyon-milyong pera yung mga negosyante kung wala silang return on investment, no, ROI. So meron yan, mga kababayan, no. Hindi po natin alam pero for sure meron talaga yan, no. At wala namang libre sa mundong ito, no, mga kababayan. So talagang sinisingle out nila, sa aking opinion, itong kay Senator Rodante Marcoleta na plunder daw yung pagtanggap niya ng donation ng campaign funds, no, nung pagtakbo niya last year. At sana lahat kasuhan, mga kababayan, no. Nandiyan naman ang COMELEC, may mga records naman yan doon sa kanilang mga SOSE, no, yung kanilang mga statement of expenses and expenditure, no, mga kababayan. So makikita naman yan at binasura na nga ng COMELEC yung kaso ni Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Chis Escudero, yung mga campaign donation na talagang binabalita, no, ng mga mainstream media. At ngayon ay binasura na ng COMELEC. So ngayon ang ombudsman naman yung nagkaso kay Senator Marcoleta ng plunder dito sa pagtanggap niya ng 75 million, no, na donation or campaign donation galing sa mga private individuals. At yun nga, no, sana ay lahat nilang kasuhan, no, lahat kasuhan, mga congressman, mga senador, at for sure napakarami nila dyan na tumanggap din ng mga donation, mga kababayan. So sana hindi nila i-single out, no, si Marcoleta pagkat siya yung maingay, no, or dahil ba maingay siya dito sa flood control corruption, no, na talagang gusto niyang maimbestigahan at mapalabas talaga yung buong katotohanan, yung mga sangkot dito, no, sa flood control corruption. Kaya ba nila ginagawa ito na pagpapakulong sa kanya, mga kababayan. So talagang sobrang pangit, no, napaka bad move ang ginawa ng administrasyon, no, sa aking opinion. At talaga namang deserve ngayon ni PBBM ang negative 27 na net trust rating, no, talaga, mga kababayan, no. Nakakahiya, no, kapag ganyan na yung mga trust rating mo, negative 27 mula doon sa negative 13, negative 15 na mga satisfaction rating. Ngayon negative 27 na trust rating na ito, mga kababayan, pinag-usapan, hindi lang approval at hindi lang po net satisfaction, no, trust
trust rating ang pinag-usapan, tiwala ng mga Pilipino sa Pangulo ay negative 27 na mga kababayan. Kung ako yan, mag-resign na ako, no? Parang wala na akong mukhang ihaharap sa mga Pilipino na wala nang tiwala sa kanya, no? At kasalanan niya naman din yan mga kababayan, no? Siya lang naman po talaga yung may kagagawan niyan. Sinayang niya yung pagkakataon na binigay ng taong bayan sa kanya na ayusin sana yung kanilang apelyido na for how many years, for how many decades ay sirang-sira, no mga kababayan. Talagang hindi po yan tinantanan ng mga dilawan ang pangalang Marcos talaga mga kababayan. At ngayon sinira niya lang sa kanyang kamay, no, or sa kanyang panunungkulan dahil hindi niya naman talaga ginampanan ng tama yung kanyang mandato na ipakulong itong mga kurakot. Yung ginagawa nila ngayon ay politika, no, laban sa mga kalaban nila mga kababayan. Itong ginagawa kay VP Sara na 125 million confidential funds na it was admitted by Franco Mabanta na pakana daw ni or pakana di umano ni Martin Romualdez, no, para mag-away sila ni Bongbong Marcos at si Martin Romualdez yung magiging pambato, no, sa 2028 presidential election. At sa aking opinion, no, kung sino man po yung i-endorso ni President Bongbong Marcos, no, sa 2028 presidential election, knowing itong kanyang negative 27 na trust rating or negative 27 net trust rating ay 100 million % sa kangkungan talaga pupulutin, no, mga kababayan. Dahil wala na nga po magtiwala, no, dito kay PBBM, and yet meron pa silang lakas na i-endorso, no, or mag-endorso kung sino pa yung or sino man yon, no, yung kailang pambato. It could be Risa Hontiveros kung magano sila collaboration, si Leni Robredo, although ang si Leni ay syempre may base po yan, no, ng mga supporters din, yung mga dilawan at pinklawan. At iwan ko lang kung yung ibang mga dilawan ay kaya bang lunukin, no, si Marcos. Kasi for how many years, for how many decades, talagang sinusukan nila yan si Marcos. Pero yung ilan, napansin natin yung ilang mga dilawan at pinklawan ay tila baga maka-Marcos na rin mga kababayan, no. Para lang dito sa pakikipaglaban nila kay VP Sara, nakipag-collab sila dito sa administration. Pero iwan ko lang kasi yung iba naman ay hindi naman talaga, no. Yung mga totoong dilawan talaga, no, yung naniwala talaga dito sa pinaglalaban ng mga dilawan, kagaya po ni Attorney Rowena Guanzon na talagang dilawan siya, no. At hindi niya masikmura yung ginagawa ngayon ng administration. At talaga nakikita niya per issue, no, yung issue yung tinitingnan dito ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya dito ay sumasang-ayon siya dito, no, sa pinaglalaban din ngayon ni Vice President Sara Duterte na talagang sobra-sobra talaga itong ginagawa nila ngayong pagnanakaw, no, sa kaban ng bayan, no. Hindi matawaran yung kanilang ginagawang pagnanakaw mga kababayan, no. Historical na sa history na po ng kasaysayan ng Pilipinas itong malawakang sistematikong nakawan, no, sa kaban ng bayan mga kababayan. Kaya naintindihan ko yung pangkalaiti, itong galit ni Attorney Rowena Guanzon sa gobyerno ngayon, no, na yung ginagawa nila ay political persecution na ito, no. Hindi na selective justice according nga dito kay retired AFP Major General Romeo Poquis, no. Kasi yung ginagawa nila dito kay Senator Marcoleta, kay Mike Defensor at sa iba pang mga testigo, no, sa 18 Marines na wala naman silang pakinabang talaga dito, no, kasi inutusan lang sila ng Saldico, pero sila pa ngayon yung naharap sa mga patong-patong na kaso. And yet itong sila Martin Romualdez na di umano'y involved, no, dito sa mga pagnanakaw na ito ay hindi naman nakasuhan. Hanggang press conference lang yung ginagawa ng ombudsman mga kababayan. Kaya sinong niloloko nila? Yung taong bayan. Kaya negative 27 yung net trust rating ni PBBM, no. Although sila sabi niya siya daw yung nagsiwalat sa katiwalian, siya yung nag-umpisa, siya yung nagsalita dito sa nakawan na ito, pero hanggang doon lang mga kababayan. Wala naman siyang ginagawang action talaga, no, na panagutin yung mga sangkot pa ng mga big fish, no. Maliban lang doon kay Bong Revilla, kay Senator Jinggoy, ngayon kay Marcoleta na wala namang kinalaman sa flood control corruption. So kayo na lang maghusga mga kababayan, no. At ano pong masasabi dito sa galit ni Attorney Rowena Guanzon laban kay PBBM, no. Dito nga sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa at lalong hindi po natin makalimutan ang flood control corruption kasi mismo na pong kalikasan ang nag-remind sa atin, no. Nandito naman yung baha na naman, no. Umuulan na naman at talagang galit na naman ang taong bayan dito sa mga magnanakaw mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.